Proverbs 3 verses 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over the new wine. Sa Tagalog po ay, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa ganon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inuman ay hindi nga matutuyuan. Magandang araw, welcome sa ating daily devotion. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang God feels those who honors Him. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God is the owner of our lives and possessions. Ang ating Panginoon Diyos po ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Kabilang na po yung ating buhay at mga ari-arian. Whether it is the smallest that we have or the biggest that we have, even our lives. Yung mga buhay natin ay utang lang natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya ang pagpapalaga at pagbibigay po ng ating Panginoon Diyos ng unang bahagi ng ating mga yaman, tulad ng mga ikapo, yung pag-ikapo natin, yung every 1K, we need to bring back the 100 to our Lord. O ito po yung tinatawag na first fruits, ay isa pong paraan ng pagpapakita ng ating pagkilala ng ating Panginoon Diyos ay yung pinagmulan ng lahat ng ating mga biyaya na natatanggap sa pang-araw-araw nating buhay. At saka ito rin yung way ng pagkilala natin na ating Panginoon Diyos po yung may-ari ng lahat ng bagay. Kapag tayo po ay nagbigay ng tapat sa Kanya, pinapakita po natin na ang ating pagpakumbaba at saka yung mga pananampalataya natin sa Kanya bilang tagapangalaga ng lahat ng bagay. At pagkilala rin natin sa Kanya na bilang siya yung nagbibigay ng lahat ng tinatamasa natin mga biyaya at bagay dito sa lupa. Yung talata pong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi natin pag-aari lahat ng mga bagay at pati na rin yung ating mga buhay, pati yung mga material na ari-arian natin dito sa lupa. Tayo po ay makakatiwala lamang na may responsibilidad na gamitin at ipamahagi yung mga ito sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God deserves the first part of our wealth. Ito po ay nagsasabi na ang ating Panginoon Diyos ay nararapat na pinakamahalaga o nararapat sa pinakamahalagang bahagi ng ating mga yaman, dahil siya po yung may pinagmulan ng lahat ng mga tamasa nating biyaya at saka pagpapala. Ang pagbibigay po ng unang bahagi ng ating yaman ay isang tanda ng pagpapakumbaba at pananampalataya na ipinapakita natin sa ating Panginoon Diyos na siya yung kaunang priority natin o pangunahing prioridad natin sa ating mga buhay. Pagbibigay po ng unang bahagi at yung pag-iika po ay hindi lang isang aksyon ng pag-aalay, kundi ito po ay isang paraan ng pagpapakita natin ng tiwala na tutulungan tayo ng ating Panginoon Diyos at pagpapalain niya tayo sa mga natitirang bahagi ng ating mga yaman. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God fills us with overflowing blessings. Ang ating Panginoon Diyos po ay magbibigay ng higit pa kaysa ating pangangailangan. Ito po ay para makapag-share tayo ng mga excess wealth or excess blessings natin sa ating mga kapwa-tao. Kaya kapag tayo po ay nagbibigay ng tapat at inaalay natin yung mga pinakamahalagang bahagi natin sa ating Panginoon Diyos, ay pinapangako sa atin ng ating Panginoon Diyos na pupunuin tayo ng pagpapala at labis na mga umaapaw na biyaya na hindi natin kayang sukatin o pantayan. Ang pagpapala pong ibinibigay ng ating Panginoon Diyos sa atin ay hindi lamang material na bagay, kundi pati na rin sa mga spiritual at emotional, physical, and mental. Overall na po yan na biyaya, tulad ng kapayapaan, kagalakan at kasiguraduhan ng kanyang pangangalaga at kanyang pagpapala. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.